Magandang araw po mga kababayan, welcome po sa Pinilagang Lakbay. Ayan, sa mga hindi po nakapanood po kahapon nung mushroom video, ito po. O pwede niyo pong balikan yung kahapon. Ngayon po pakikita ko po yung video at yung pagluluto. Hindi ko na po ilalagay yung buong video, yung ilang parts po ilalagay ko po at kung paano ko po lutuin. Di ba? Cook, clean at eat po tayo, magmumukbang din po tayo. Samahan pa ninyo ako. Inisip ko na sa bahay, hindi na pa siya rin, bukas. Ito pa na sa ilalim. Yan, ano? Grabe po, mas lumalim po ngayon. Mas lumakas ang agos. Ayan o. Ganda po no. Hindi po pala penny ban. Yung isa birch bullet. Pero uunahin natin kukuhanin itong penny ban. Nakatago sa ano? Ilalim ng ugat. Mahirap ko pa ano. Yun. Naku. Ano ba yan? Puro ano na, hindi pwede pa hindi pa to. Naku, puro uod na. Sayang. Isa kaya yung birch bullet. Ayan. Yun. Pero yung cape, eto, hindi na siya pwede. Kukunin ko lang itong trunk. Naku, puro udib pa lang. Ano ba yan? Dahan-dahan pa ako. Ayan. Birch bullet. Naku. Wala na tayo ng mga uod. Sayang. Yung dalawa. Muna ito nga. Isang maliit. Ito maganda. Natakpan kasi ng damo to. Yan. Yan. First class orange birch bullet. Ito isang uri ng birch bullet. Nako. Ayun. Ayoko na tignan. Dami uod. Yan. Firm naman siya. Tingnan natin. Ay, umibabaw na yung top layer ng cape.
Ito yung trunk. Itong trunk mukhang promising. Sarap po pakinggan ng alon, ano? Naku, nabay. Pinadahan-dahan ko pa eh. Mukhang pinadahan-dahan ko pa yung trunk. Puro uod pala. Wala. Ayun, may nakita po ko na doon. Penny van. Mukhang may tama. Malambot yung trunk. Ito. Tingnan natin. Wala na po, puro uod. Sayang. Malambot po. Kaya kailangan po tinatapik-tapik. Pag tinapik siya, minsan parang madagas. Pero pag ginawakan nyo yung trunk malambot, sabi pinupuno na po ng uod. Sa mga sabi, kaya ba sinasabi mo, huwag ikalat ang mushroom. Pag magkalat. Ito po mushroom, dapat po talaga ikalat sa gubat. Yung mga may uod. Para mag-create po yung may psyllium. Ewan ko, wala namang sinasabing ganun. Kailangan hindi kalat ng mushroom. Kailangan po talaga. Sabi, huwag magkalat ng basura ng mga plastic. Nakakala mo totoong kaibigan, yung pala hindi totoo. Diba? Ito rin mo mga kapatid eh. Babalang niya ka pala. Yun! Yun yung mga dapat tinatapon. Ay, hindi tinatapon. Gulo, no? Hindi mga plastic na basura, saka papel. Tapos nakikita nyo po mga kabayan, napakarami. Yun! Sana mayroong maganda. Ayan! Hindi po makapunta ako doon kasi yung puno ng pine tree. Dadahan-dahanin ko na lang po. Ito. Ang laki ng tangkay. Ganda. Pero yung cape, kahit sa tangkay lang okay lang. Kasi yung nayang pa po siyang ganda. Parang yung labong. Yung bagong sibol na labong. Napakasarap po ng labong, ano? Stir fried na may baka o kaya sa dinengdeng. Naku po. Ito. Yung trunk po nito, naku. Luluto ko po mamaya sa noodles. Saka yung nakuha po natin kahapon na penny ban. Sabi ko sa inyo, luluto ko sa noodles. Spicy noodles. Ito. Kunin ko na lang itong ano. Parang pwede pa itong cake. Yan. Yan pa po. Dali lang ha. Dami.
Dami. Ang hirap po bunutin. Ito isa naputol oh. Sayang. Yun, ganda. Ito. Ibabrush ko lang. Sa bahay ko na lang babalatan. Diba? Ganda. Parang gabi yung loob, ano, walang uod. Kaya tatlo. Ayan, ito. Ito na pagkakabunot natin. Kailangan po talaga pag kukuha, pinagkuhanan po ninyo, takpan po ninyo para hindi ma-expose yung mycelium. Kasi yung mycelium po nasa ilalim ng ground yan. Kailangan po talaga yan may moisture na poprotektahan. Eh kapag naarawan na dry, wala na kayong kukuha niya sa susunod. Hindi yung puro kuha lang kayo. Dapat may babalikan kayo. Parang nag-iipon kayo sa alkansya. Pag kukuhanin nyo, kailangan nyo lang. Okay, sa bangko, di ba? Ganun. May babalikan kayo. Huwag kayo masyado ma-excited sa isang bagay. Tapos sa sunod, nakatunga nga kayo, ubos-ubos biyaya, mamaya, nakangan nga. Di ba? Ganda. Ganda po ng araw po natin ngayon. Maliit, maganda to. Ito, first class. Isang ulit po ito ng bulit. Birch bulit. Pero hindi siya orange. Medyo light brown siya. Sarap din po ito. Yan, ganda oh. Parang tayong nagputol ng labong. Sayang, naputol. Taba pa naman ilalim. Kaya lang, hirap po yung mukha dun eh. Nakakawa kang ang kabot eh. Bali-bali naman ang likod mo, di ba? Ganda oh. Para talagang ano. Kasi sa yung maliit po ako, sa lugar po namin, marami pong kawayanan. Pag kumukuha po ng labong ang father ko, ganito po itsura. Gagayatin. Tapos ihahalo sa diningding. Naku po, napakasarap. Tapos may saluyot. O kaya wala saluyot, talbos ng kamote. Ayan po mga kabahay, dito na po tayo sa bahay. Pasensya na po, hindi na po makakaluto ng instant noodles. Kinain na po ng mga kaibigan ko, nagutom sila. Ipiprepare ko na lang po ito. Bukas tingnan ko po anong lutong gagawa. Hindi rin nakaharvest ng gulay dahil upo lang po kanina. Siyempre mga kaibigan ko po ayaw po nila sa camera. Sa mga regular subscribers po, nahihindihan po nila. Sa mga bago po, yung culture po kasi dito sa Finland eh, hindi po sila masyadong fan ng social media. O, di ba? Ayan. Isayin po muna natin at linisin natin ng maayos. Nahin natin itong lahat pala pagsasamahin ko ng lutuin. Balatan ko na po. Ako, para may tama na uod sa gitna. Oo nga. Meron. Iwain ko. Ay, hindi. Meron mga parte. Ayan. Yan, nakakapanghinayang po talaga. Yun. Tignan natin muna itong cape. Ito muna natin gawain. May uod. So ito na lang pong trunk. Trunk po, hindi ko na po babalatan po yun. Kaya po may tissue sa ibabaw ng sangkalan kasi humahawa po ito. Parang gabi. Yung oxidation. Bango itong mga kabuti na to.
Para ka rin naghihiwa nito ng, ng labong. Okay, uod to. Strip gagawin ko parang French fry style. Pero maganda itong nakuha natin kahit ibang parte may uod. Tapos, kuya, pakita mo, huwag mong isa-shortcut. Opo, marami po kasi nagre-request nito eh. Yun, ito maganda. Marami nagre-request nitong paglilinis. Gilid po ito. Ganyan po kasi pinakasulok po nito binabayan insekto. Ayan. Pakukuluan ko na lang to. Anak, daming uod dito. Ayan po. Ganyan na po hindi diretso. Tingnan natin sa akin na may ibang parte. Meron. Ito kaya. Ang dami. Ito, ganyan po talaga itong kabuti na ito. Madaling uurin. Itong trunk wala. Meron pala. Minsan kasi meron. Minsan kasi parang wala eh. Kaya kailangan hiwain mabuti. Kung idadry po, yun po, kahit iuod po yung iba na konti lang, pwede rin. Kasi pag nilagay po sa dehydrator, itong daming uod. Pag nilagay po sa dehydrator, mamamatay po yung mga uod. May ibabaw po yun. Usa silang umaalis sa mushroom. Sarap po talaga nito sa labong. Ang kabote, dinding. Sarap. Ay, ito. Yun, wala. Ito ko. Nakita ko na may tama itong cake. Ano po? May uod. Sayang po, ano? Ito po, kailangan po dito, kung piprito po ninyo, pritong-prito. Kung pakuluin po ninyo, kailangan kulong-kulo. Pero huwag naman yung masyadong malabsa. Hindi naman po ito lumalambot yung malambot na malambot. Pag pinakulang po ito, medyo nagiging makunat-kunat, masarap. Parang manok. Ganun. Ito may uod. Pero po tignan. Kaya siya na po medyo hinihingil ako dahil magkahapon ako naglinis ng bahay po ngayon. Yun, mayroon. Pag-itin ninyo po sa malayo wala pero yan po. Ang dami. Paborito po sa to sa dinding. Sa gusto po ito prito kasi pag pinrito naman po ito, lasang kamote. Opo. Saka yung peniban. Pero yung peniban malinamnam. Ito malinamnam din naman. Hindi naman siya masyado nagkakalayo ng lasa. Ito kasi nag-oxidize lang yung kulay. Yung dali lang po. Sa kaibigan ko, nasa toilet lalabas. Sa chanterelles naman po, yan. Ganyan lang. Parang kabuting saging. Ayan po. Tapos silang lumamo. May hugasin na naman ako. Ang noodles. Gas ko po muna.
Nung noodles ko, kakainin ko nga sa kabuti. Hindi ko lang masabi sa kanila. Hindi po kasi ako nagluto ngayon. Tingnan lang ako makakain dito. Sabi may instant noodles po. Kaya ano pa gagawin ko? Hugasan ko po palang mabuti kasi yung chanterelle may mga buhangin. Sa kinuhanan po natin. Ayan. Medium high heat po. Lagyan ko lang konting asin para mas mabilis po mag-release ng liquid. Magre-release din po kasi ngayon ng konting slime. Naglagkit. Tapos, ang gagawin ko dyan, hindi ko muna hugasan. Bukas, kung sakasakali, bago ko ihalo sa ibang rekado, hugasan ko, gigisa ko o lalagay sa freezer. Hindi ko pa palang gagawin ko. Kung lalagay ko po muna sa rep pagkaluto. Ayan po mga kabayan, pag-release na po ng slime. Palalamigin ko lang po yan. At lalagay po sa container. Ayan po, malamig na po. Tatakpan ko po, lalagay po muna sa rep. Mainam po yung may konting liquid. Para pag niluto ko, hugasan ko pa po yan. Kasi gusto po matanggal po yung dulas po niyan. Ito po kasing birch bullet, kailangan po talaga pinakukulan o kaya lutong-luto po bago po lantakan. Yung chanterelle, okay lang, hinalo ko lang po yung chanterelle. Chanterelle, gisa lang po yun, okay lang. Ayan po mga kabahay, prepare na po tayo ng noodles. Ito nga po pala yung mga condiments saka yung birch bullet. At meron po tayong liempo chips. Stainless po yan. Yung nabibili po dito. Dito po muna tayo ng liempo chips. Bacon style po yung pagkakaya pero hindi po yung bacon. Ano po yan? Lechon kawali. Wala po yung mantika. Yan po yung talaga na original na lechon kawali. Sa kawali, talagay ninyo hanggang sa malechon. Lechon kawali na liempo chips. Diba? Ayan! Ayan ang gusto ko po sa liempo chips. Gusto ko po may konting kumot at ayaw ko masyadong dry. Kapag kinagat po ninyo parang powder na. So po ganito. Juicy at may konting kunat at lutong. Sa pinagprituhan po ng liempo, ko po i-prito at pag-isa yung mga pinakulang po natin na kabuti. So po medyo mag golden brown. Lalagyan na po ko ng konting asin. Kasi may asin na po yan, may pinakulang po natin. Pero yung nugasan ko po isa eh. Isa hindi po yung nugasan. Pero ano yan? Konting paminta. Lalagay po ng konting oyster sauce. Pampalinamnam. Depende po sa inyo. Kung anong pampalasa po gusto niyo. Kahit di po na dyan ng oyster sauce kasi yung mushroom masarap na po. Pero gusto ko kumain ng stir fried na noodles. Instant noodles po. Diba? Diskarte lang sa gubat. Yan, tapos may ulam, may pangsapog. Ayan po yung sinasabi ko. Medyo nag-i-slight brown na po siya, tapos wala na po yung dulas. At yan, namuo, di ba? Ibig sabihin hindi siya nagdidikit-dikit. Yan po yung perfect na pagkakaluto po. Pagkakain po ng instant pancit canton. Ayan na po yan. Ito po yung overcook. Ayan po mga kabayan. Gabi na. Pasensya na po Ani lang po ako ng yung lettuce cabbage. Isang peraso para sa ating mukbang. Gusto ko yung medyo malaki. Ito.
Hindi ko po makita. Ito na lang to. Ito na hinawakan ko. Yan. Ito na yung mga exist na dahon. Bukas ko na lang lininisin itong garden. Sobrang busy. Dumadami na kasi ukay-ukay dito eh. Ayan. At pakikita po sa inyo ang madaling pagluluto po ng pancit canton. Lagay po kayo ng tubig, konting tubig po sa kawali o kaldero. Tapos meron po kayong extra mainit na tubig. Basta gawin nyo lang po itong ginagawa kong gulo mo kuya. Basta yan. Lagay po kayo ng konting tubig. Pinagpretuhan ko ng mushroom dyan na rin lahat. Aring lasa eh, ma-maintain po natin. Yan, pakuloy nyo lang po. Tapos lagay nyo na po yung instant noodles po ninyo gagawin yung pancit canton. Depende sa inyo anong brand. Ganyan po yung ginagawa ko. Lalagay lang po ng konting tubig, pakukuluan. Tapos medyo palalambutin po yung noodles. Lalagay ko na rin po yung mga pampalasa. Hanggang sa medyo matuyo po siya kasi ma-absorb po ng noodles yung tubig. Saka mas mahalo po ng maayos yung flavor. Diba? Ang po yung technique. Para hindi na kayo mag-drain. Haluin nyo lang po. Medium high heat dapat po yung inyong kalan. O kumukulo Hindi naman yung kumukulo yung dugo niyo eh. Hindi pa kumukulo yung tagal kong bulo na nung kalan. Yeah. Ayan po mga kabayan, huwag nyo po masyadong patutuyuin. Yan okay lang po yan kasi pag lumamig po yan, ma-absorb pa po yung tubig. O, di ba? Ganda ng pagkakaluto po natin. Okay na po yan, patayin ko na po yung kalan. Hayaan ko lang po dyan na nakasalang kasi i-absorb po niya yung liquid. Yan, okay na po yan. O, di ba? Umapit po yung liquid. Sali na po natin. Imagine po dyan, wala na naman ako sa sarili. Nabubulol na ako sa gutom. Tignan po natin magandang presentation. Gitna po natin yung noodles. O, di ba? Napakabang. Yan, ready na po. Kaya na po tayo. Mabuhay yan! Maraming salamat naman sa Panginoon. Isama-sama na lang po tayo na way safe po ang lahat. Mag-umpisa, pasalamatan po muna natin ang Panginoon. Panginoon, maraming salamat naman sa biyaya niyo po sa amin sa araw na to. Taway, bawat isa po yung may napapagsaluhan sa pagkainan. At ligtas, lalo na po yung malalayo po sa kanilang mga mahal sa buhay. Kayo na pong bahala po sa amin. Sinusuko na po namin sa inyo lahat sa kanilang susabi. Sasya na po, nakabonet po ako kasi po bintana para mabawasan po yung init dito sa loob. Hindi naman po porket nakabonet, hindi na po nire-respeto ang pagkain, di ba? Hindi po nakabase sa ganun. Kasi may mga kapatid din po tayo na ibang relihiyon, respetuhin po natin. Kapatid natin Muslim, talagang nakabalot po sila. Ulo po nila dahil may kanya-kanya po tayong paniniwala. Diba? Respeto na lang po. Hindi po sa pambabasa sa paganda dahil nakabonit. Hindi naman po ano po yun. May dahilan naman po kasi malamig po. Yun po dahilan ko. Hindi ko na po lahat mandagay. Nilalagay po yung bonit.
Kasi kung may gano'n ko yan, dami explanation. Fresh from the garden. Gusto ko talaga may lettuce pagkakain ako ng instant noodles. So kaya may burong mustasa. O kaya labanos. Naku! Natin mushroom. Pakasarap na itong kabuti na ito. Mild chicken na puti ng itlog pinaghalo po lasa. At yan po chips. Winner na winner. Basta rin po ingat kayo sa pag hindi nyo po alam, hindi sigurado at huwag kayo magbaka sakali. Naghantigin ako na pinilangan ba yun, yan tama yung wag. Delikado pag hindi nyo alam at hindi kayo sigurado. Huwag isakripisyo yung buhay ninyo. Dali sa kabuti. Pero masarap. Nawala yung strong odor niya yung amoy. Ang mas lang kapag ganun pinisa tapos pinirito. Ito. Mahal din po yung mga kabuti po na yan. Sa tindahan po, mahal. Iba po kasi takot sa lamok. Tsaka may mga ano po sila eh. Iba may allergy sa kagat ng lamok. Namamaga po yung mga balat po nila. Sobrang sensitive kasi nila eh. So may mga allergy sila sa ibang insekto sa gubat. Yan po yung masarap na hiwa sa kabuti. Masarap din nga po pala ito, iihaw. Sarap din. Yung penny bun saka yung birch bullet. Sarap din mo ihaw yun. Kaya yung birch bullet kailangan pa talaga ihaw na lutong-luto. Yung po recommendation. Saka hindi porket nakakain po yung kabuti, igigisa nyo yung dire-diretso, hindi po. Kabuti din para iba pinakukulaan muna. Iba dinatry muna bago iluto. Umuulan na rin yung ugong. Abot ang bintana.
Oh. Saka pagkain po ng kabuti, hindi po everyday. According to Dr. E ng Hiling Galing, ang kabuti po pampalinis po ng ating internal organs, sa ating laman loob. Tanggal po ang bad bacteria sa ating katawan, considered as superfood. Pero pag nasobrahan kayo, pati yung good bacteria sa loob ng katawan ninyo matatanggal. Kaya ako din po everyday kumakain ng kabuti. 2 to 3 times a week. Yung mga dried na mushrooms na rin po ko yung last year nakuha. Diba? Yung penny bun po, sikat po sa mga restaurants. Sa Italy, nahalo po sa risotto, sa pizza, sa pasta, sa soup. Yung birch bread, bakit di masyadong sikat sa mga restaurant? Kasi kumukulay. Yun po yung, pero lasa halos, pareho naman siya. Mas malinamdam lang yung penny bun. Ang konti. Konti lang diferensya. Kumaga sa manok na Tagalog native tapos masarap yung native, di ba? At saka yung broiler, halos walang ay missing. Kumbaga, yung native na manok, yung free range, yun po yung penny bun. Tapos yung broiler, yung sa farm, yun po yung birch bullet, ganun po yung lasa. Oh. Ang sarap nito sa ano. Minsan po, magawa soup na ganito. Pinapino po yung pagkakahiwa. Gigis ako ng gasong tapos talaga sa soup na may cream. Ako. Yung soup kasi dito yung thick pag sinabing soup sa Europe o Western countries. Malapot sa atin kasi pag sinabing soup broth, yung katas, di ba? Malabnaw. Inadadaan ko po itong nulos kasi mangang. Apple juice. Speaking of apple juice, sana may mabutan pa tayong mansana sa park, sa aking peras. Napakasarap. Paano pa bago namin tapos pasalamatan po muna natin ang Panginoon. Panginoon, maraming salamat na po sa biyaya po sa amin sa araw na ito na may babati po. Ilamang po din bago matulog kung wala po po namin kaligtasan sa kanila. Mas mahal yung po ang pamilya, lalo na po mga magulang. Kayo na po bahala po sa amin. Sinusuko na po naman sa inyo lahat sa na Isus amin. Ano po, maraming salamat na po sa inyo oras nila sa pinangalakbay. Basta lagi po positive vibes, good vibes. God bless nga po lagi mga araw. Laban lang!